Ating pag-aralan ang tinatawag na house-based ecclesia o iglesia sa tahanan at paano natin masasabi na ito nga ang struktura o modelo na nasa salita ng Diyos. Una, sa isang komunidad, mayroong isang misyonaryo o tagapagturo upang doon ay mangaral ng salita ng Diyos. Ang mangaral na ito ay pupunta sa mga bahay upang doon ang salita ng Diyos ay maibahagi. At kung ang bahay na ito ay tatanggap sa Panginoong Kristo, ito rin ay mayiging Kristiyanong tahanan. At maaring ito din. Sa ganitong sistema, ang nagsimula ay maaring tawagin nating pastor. Sa Biblia, mayroong nakasulat na tinatawag na elder at mayroon ding natawag na bishop. Maaring isang tao at isang gawain pero mayroong tatlong responsibilidad. Sa Acts 20, 17 at 18 ay tinawag ni Pablo na elders sa iglesia ng Ephesus at sa versikulo 28 ay tinawag naman silang mga overseers. Sa Titus 1:5, tinawag ni Pablo na magtalaga ng mga elders. Sa versikulo 7 ay binanggit niya na sila ay mga bishop din. Sa ganitong sistema, ang mga membro ay hindi na kinakailangan magpatayo pa ng gusali sapagkat ang pastor ay pwedeng mangaral sa kalang bahay o sa bawat bahay ng mga membro. Ang tahanan ng bawat mananampalataya ay matawag nating isang iglesia at hindi na ito kinakailangan pa maging membro ng pastor sapagkat sila ay membro sa isang katawan. Ayon sa 1 Korinto 12:12 na sa pamamagitan ng isang espiritu tayo ay nabautismuhan sa isang katawan. Sa makatwid sa ganitong uri ng iglesia na nakasulat sa salita ng Diyos, sa bawat bayan o sa bawat komunidad ay mayroong itinatalagang pastor na siya din ang pwede natin tawaging elder o bishop. Ang pastor, ang ibig sabihin ay tagapangalaga o tagapagpakain. Ang elder, ito yung nagbibigay payo o halimbawa at pag sinabing bishop, ito naman ang tinatawag na tagapagbantay. Ang ganitong iglesia ay hindi nangangailangan ng mga pinansal na obligasyon. Ngunit katulad ng binabanggit sa Biblia, pwede silang magkaroon ng ambagan sa pangailangan ng kapatiran. Ang pastor ay siya ang mangangalaga upang sila ay tumibay. At ang bawat tahanan ay mayroong responsibilidad na turuan ang mga anak at ang mga anak naman ay mayroong tungkuling sumunod sa kanilang mga magulang hanggang sila ay tumibay at sila ay maaring maglingkod sa ibang lugar upang magsimula ng panibagong iglesia.